At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 77 para dito kay One Punch Man Season 3 natin. At ayan, ay pasensya na guys, ngayon lang medyo pinapagaling ko pa kasi itong ngipin ko nagdudugo-dugo pa siya so kakapabone ko lang. But anyways, yun nga, magiging lang tayo mainhin at saka mahinahon sa pagde-deliver ng mga episodes natin ngayon. So ayun, ay wag na nga natin patagalin pa, simulan kaagad natin to. At nung sa nakaraan ay dito nga tayo natapos sa pagtalo ng grupo nito ni Fubuki kay Super S at sa pagliligtas nila sa mga slaves neto ni Super S. At now, ang continuation niyan is eto naman na. So ito nga, alis na dyan. Itong sila Silver Fang. Pero sabi nga dito ni Silver Fang, wala na yung kanilang transmitter kaya hindi na nila makakontakt yung ibang kasama nila. So kaya ang gagawin nila, mag-join sila o pupuntahan nila mismo yung kasamahan nila para nga humingi ng tulong. At eto ngayon, biglang pinuntahan na ni Silver Fang itong mga tao na nakakulong. So itong mga to, mga slaves din yan ni Super S. At sabi ngayon dito ni Silver Fang na ang gawin nila dyan, maghintay lang muna at magpanggap na kunyari, mga tauhan pa rin sila, mga slaves sila ni Super S. Nang sa ganun, hindi nga sila atakin at patayin ng mga halimaw dyan. At hintayin daw nila yung tulong na darating. So ito sabi nga ng mga tao, sige, nag-agree sila at bilisan daw nito nila Silver Fang kasi nga medyo natatakot na nga sila dyan. At pagkatapos nga nito ngayon, ay biglang sabi ni Bamb, malamang nga yung ibang kasamahan nila ay susugurin na nga o pasugod na dyan sa may boss. So kaya ito, tinatanong nila si Super S kung saan matatagpuan itong kanilang boss at pati na rin kung nasan si Garo. So ito, sama ngayon ng tingin ni Silver Fang dyan kay Super S, pero yun nga, biglang hinataw ni Fubuki itong si Super S at sabi niya nga dyan, sumagot ka, sabi niya ganyan. At so kaya ito ngayon, biglang nagalit o nainis itong si Super S, sabi niya nga dyan, nakakabuisi talaga, kainis itong babae na ito na si Fubuki. At sa loob-loob niya, never nga raw siyang susunod sa babae na yan. Pero ito maya-maya nung mas masana itong si Super S na sabi niya nga, sige, pabayaan niya na. Ayan si Fubuki, sasakyan niya na nga lang daw muna yan at magpapanggap siya na kunyari sumusunod siya dyan kay Fubuki. At then eto nga ngayon, biglang umupo na ng maayos itong si Super S at ayun, tinuturo niya na gamit yung kanyang paa itong kwarto. Sabi niya nga dyan na kung si Garo yung hinahanap nila, nandun si Garo sa loob ng kwarto na yon. At eto ngayon sabi ni Fubuki, baka naman nagsisinungaling lang itong si Super S para iligtas niya yung kanyang sarili. Pero sabi nga ni Super S, hindi, bakit niya naman gagawin yun? At ito tuloy pa ngayon dito ni Super S na kasi siya yung inatasa na magbantay dyan kay Garo pagkatapos ng ginawang punishment ni Orochi dyan kay Garo. At ito nga tuloy pa dito ni Super S na ang tigas nga raw talaga ni Garo lahat na raw ginawa ni Super S dyan kay Garo, pero never daw ayaw talaga magpasubmit o sumunod ni Garo sa kanya. So kaya ayun, ngayon si Garo ay nakahang na nga raw, nakasabit siya habang wala siyang malay. So kaya nga dito nagalit itong si Silver Fang at ito bigla nang tinayo itong si Super S, sabi niya nga dyan, sige dalian mo, mauna ka, sabi niya ganyan. So grabe, natakot rito itong si Super S kasi parang papatayin siya rito ni Silver Fang. At then eto nga ngayon, bigla na nga sinira nila itong kandado sa pinto at eto bukas-bukas nila ngayon itong kwarto. At eto ngayon, biglang pasok sila sa loob. So ito nga, habang tumitingin sila sa paligid, sabi nga ni Fubuki, anong klaseng kwarto to? So ito sabi ni Super S, collection room niya yan. Pero ito nga sabi ni Bam, habang parang balisa yung kanyang itsura, grabe itong kwarto na to, parang puro pang torture lahat ng mga kagamitan na meron dyan. But then ito nga, biglang tawa itong si Super S, sabi niya nga dyan, okay ba? Ang ganda diba nung collection room niya, lahat ng mga gamit dyan, ginagamit niya, sabi niya ganyan. So kaya nga rito nagagalit talaga itong si Silver Fang. Pero ito, sabi pa nga ni Super S na merong hidden door sa likod ng kwarto na yan. So kaya nga ito ngayon, kapa na ni Silver Fang itong pader, nahanap niya yung hidden door. Pero ito, habang nagkakapa dyan itong sila Silver Fang, itong si Super S naman, nilabas niya itong pagkahaba-habang dila niya at meron siyang hinahanap rito. At pagkatapos nga niya, bam! So dito binanata ni Silver Fang itong pader, nahanap niya yung hidden door. Pero sabi niya, wala naman dito yung hidden door. At eto ngayon yung pito, eto yung hinahanap ni Super S at natagpuan niya na nga yan. At maya-maya pa, eto ngayon bigla niyang hinipan na itong pito. So ito, pinapanood lang siya ni Fubuki, nahayaan lang siya, hindi ko alam kung bakit. But then maya-maya pa, eto nga sabi ni Fubuki, na anong ginagawa nito ni Super S, pinapatulog niya yung pito na yan pero wala naman siyang naririnig. Pero ito nga, sabi ni Super S, ba't nga ganoon, ang weird, sige nga ulitin niya nga raw ulit itong pagpito niya. So kaya nga ito, ihip talaga ng todo ni Super S itong pito. But then maya pa, ito nga, biglang napansin niya ni Silver Fang. So yun, sinitan niya itong si Super S, sabi niya nga dyan,
Pito ba yan? Anong ginagawa mo? Sabi niya ganyan. At so eto, biglang tawa ngayon ng pagkalakas-lakas. Etong si Super S, sabi na nga dyan, naloko ko kayo. At ito tuloy pa nga dito ni Super S na si Garo, nandun siya sa may pinakakailaliman pa ng lugar na nga to, dun siya nakakulong. At sabi nga dito ni Super S, narinig nyo ba yung tunog na nga na yun? At dito nga ngayon biglang may nag-growl na nga dyan ng pagkalakas-lakas. At eto, nakagulat ngayon dyan ang husto. Eto sila Fubuki. At pagkatapos niyan is boom! Labas na nga rito itong pagkalaki-laki na paa dito ng parang halimaw. Sabi nga dito ni Super S, gumamit siya ng dog whistle. So tinawag niya itong pagkalaki-laking aso nga dyan sa may kwarto niya. At pagkatapos nga niya ay mula dun sa may kwarto ay bigla na nga nagliwanag. At then is boom! Dito bigla na nga fire blast. Itong sila Fubuki saka nga itong sila Silverfang. So ito pinipigilan nila itong pagkalaki-laking fire blast na nga na to. At ito ngayon talsikan yung mga tao dyan sa may kulungan. So grabe, sobrang lakas nung impact. Itong fire blast nga na hinaharang nila Fubuki dito. Pero yung biglang napansin ni Silverfang na hindi maganda to kasi tatama itong pinang-atake sa kanila itong fire blast na to dun sa mga nakakulong. So kaya nga dito dali-dali binend ni Fubuki itong fire blast nga nila para nga hindi tumama sa mga tao. Pagkatapos niya, so grabe, wasak dito itong mga patil. So grabe, sobrang lakas, kala mo pinasabog rito itong lugar na to. At ito ngayon, biglang sabi nga ni Bump na anong klaseng alaga yung sobrang laki. At ito nga sabi ni Silverfang, talagang naloko sila ni Super S. Pero ayun, ay biglang nagkaroon nga dito ng malaking tunnel dahil nga dyan sa ginawa nga ni Fubuki na binend niya yung fire blast. At then pagkatapos nga niyan, ito nga sigaw na itong si Silverfang, sabi niya nga dun sa mga tao na sige, bilisan nila, tumakas na sila dyan. At paglabas nila dyan, meron silang makikitang daan papunta dun sa may surface, sa may itaas. But then ito nga, habang tumatakas yung mga tao, singit itong si Fubuki, sabi niya nga dyan na huwag nila kakalimutan na sabihin na yung nagligtas sa kanila yung bagong grupo ng Blizzard Group. So ang kulit ito ni Fubuki. But then ito nga, habang tumatakas dyan, itong mga tao ay dito nga biglang labas na itong si Rover. At ito nga, biglang nagpaulan siya dito ng pagkarami-raming fire blast. So ito, ilag-ilag ngayon dyan ito sila Silverfang. But then maya-maya pa ay nagulat na, talagang natakot na ito sila Silverfang. Sabi nga nila, ang dami at saka ang lalaki nga ng mga binigay sa kanilang fire blast. At pagkatapos nga niya, this boom boom, hala, sige. So dito grabe, nagwala na dyan itong si Rover. So yun sila Silverfang, ilag-ilag na nga lang sila dyan. At ito nga yung mga tao, hala, sige, takbuhan sila dyan para nga makatakas sila. At maya-maya pa ay ito nga ngayon ay umalis na rin itong si Super S. So lumayo muna siya dyan kay Rover kasi nga nagwawala na eh. At ayun, si Rover tuloy pa rin siya sa pag-atake, sa pagpapakawala ng mga fire blast dyan kala Silverfang. So yun sila Silverfang, nahuhulog-hulog na nga dyan. At ito ngayon, tawa-tawa na rito itong si Super S. Sabi na nga dyan kay Fubuki, sa next time na sila maglaban kasi nga kukunin niya pa eh, ayang si Amemas. So kapag nakuha niya na raw si Amemas niya, saka sila magduel, magtuos niya ni Fubuki. At then pagkatapos nga niyan, ito nga, nung umalis na itong si Super S, nakita ni Fubuki. So kaya yung dali-dali, yung kung saan nakasabit dyan, nakatali itong whip ni Super S, pinutol yan ito ni Fubuki gamit itong kanyang kapangyarihan, itong kanyang Esper na ability. At pagkatapos nga niya, dito biglang napapaligiran na ng pagkarami-raming hangin itong si Super S. So nagugulat na dyan, tinatangay na eh itong si Super S. At pagkatapos nga niya, boom, dito pinaulanan na. Boom. So dito ginamitan na ng Hellstorm ni Fubuki itong si Super S. So grabe, parang katulad to o kahawig yan nung tornado na ginagamit nga ni Tatsumaki kapag lumalaban siya. At after nga niyan, eto nga, tuluyan ng nahulog dyan itong si Super S. So parang kala mo nahuhulog sa kawalan itong si Super S. At then maya pa ay dito nga umabot na yung payayan, yung pagyanig dyan kung nasaan itong si Garo. So ito nga dyan, nakasabit, nakahang itong si Garo sa isang kwarto na nga na to. So tama, itong si Super S, itong si Garo ay nandiyan sa may pinakakailaliman pa ng Master Association, dyan siya nakakulong. At then pagkatapos nga niyan, yan guys, so hanggang dito lang itong si episode 77 natin. At so ayun ay nagwala na nga ng tuluyan itong si Rover. At eto nga, nakita na ngayon kung nasa nakakulong itong si Garo dyan. At yun nga guys, ay ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay Kalbo natin. At hintay-hintay lang para sa next na episode natin dito. So ngayong araw ay magdadalawa tayo. At sa mga susunod, magka-try pa rin
rin tayo na magdalawa para pambawi sa inyo sa mga absence ko ng mga nakaraan. So yun guys, ulit ay huwag sana kalimutan mag-iwan ng like dito kung natripan yung itong video natin. At yun, pasensya na ako, medyo bulol-bulol ako lalo ngayon kasi medyo iniingatan ko lang o inaalalayan ko pa itong ngipin ko guys. So yun nga guys, ulit ay maraming salamat. So lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.